Good news mga kapuso commuter, magsisimula na bukas ang operasyon ng Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Aarangkada na nga itong Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension simula bukas at sa ngayon nga ay nandito tayo ngayon sa Dr. Santos Station. Ito yung pinakadulo na stasyon nitong South Extension at sa mga oras na ito ay nakahanda na yung mga pasilidad ng stasyon at kung makikita nyo ay nakahanda na ito yung mga magbibenta ng ticket simula bukas at kung kayo ay manggagaling dito sa Dr. Santos Station at kailangan nyo pumunta sa Quezon City sa Fernando Poe Jr., yun yung pinakadulo, ay 45 pesos lamang ang inyong magiging pamasahe. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan kasabay ng kanyang pagpapasinaya sa proyekto. Alas 5 ng umaga ang start ng operasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension. 5 istasyon ang madadagdag sa kasalukuyang LRT Line 1 mula sa pinakadulong istasyon na Baclaran Station, madadagdagan yan ng Redemptory Station, MIA Station, PTEX Asiana Station, NAIA Station at ang pinakadulong Dr. Santos Station dito sa Parañaque. Ayon sa Pangulo ay alas 5 nga ng umaga bukas magsisimula ang operasyon. Yun nga lamang ay wala munang inanunsyong libreng sakay para bukas. Nasubukan ng Pangulo ang bagong dagdag na linya mula Dr. Santos hanggang sa Redemptory sa Baclaran at tinatayang 10 hanggang 15 minuto ang itinakbo ng tren. Malamig din, Connie, at maliwalas ang Generation 4 na train sets. Narito naman ang pahayag ng Pangulo. Hinihikayat ko lahat ng ating mga commuter, subukan ninyo at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Connie, doon sa mga nagtatanong, ang tawag natin dito ay Cavite Extension pero hindi tumutungtong ng Cavite. Yan ay dahil nagkakaroon ng problema doon sa right-of-way para doon sa Phase 2 at 3 ng Cavite Extension. Ito yung sa may Las Piñas, Zapote at doon sa pinakadulo sa Niyog sa Cavite. Ang pagtitiyak naman ng Pangulo at ng DOTR ay i-resolvehin ang right-of-way issues at susubukan nila na masimula ng konstruksyon sa susunod na taon. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Bistado ang isa umanong iligal na minahan sa Opol, Misamis Oriental. 13 lalaki ang nahuli sa minahan na nag-ooperate sa barangay Limunda. Nadiskubre doon ang mahigit 100 sako ng mineral, kasama ang mining materials at isang bote ng hinihinalang mercury. Sa sunod na araw, naaktuhan sa kaparehong barangay ang pagkakarga ng aabot sa 1.2 milyong pisong halaga ng mineral sa isang dump truck. Inaresto ang driver at pahinante na walang maipakitang permit. Walang pahayag ang lahat ng mga naaresto na nahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. 3 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang utility van sa Polomolok, South Cotabato. Ayon sa mga pulis, nawalan ng kontrol ang driver nito at bumangga ang sasakyan sa isang barrier bago dumiretso sa bangin. Inaalam pa kung human error o mechanical error ang sanhi ng disgrasya. Kabilang ang driver sa 2 kritikal ang lagay sa ospital matapos maipit. Patuloy pa ang investigasyon. Imbis sa kalsada sa Palayan, dumadaan ang ilang residente sa Cagayan matapos po gumuho ang isang tulay na nagkokonekta sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Maayos na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan matapos na manalasa kahapon ang bagyong Ophel. Pero ang problema ho sa ngayon ng mga kababayan ho natin ay ang naputol ho na San Jose Bridge. Ito ho yung tulay na kumukonekta sa bayan ho ng Santa Ana at sa bayan ho ng Gonzaga. Naputol ho yung tulay mga kapuso, nasira ho yung tulay matapos ho yung malakas na current ng tubig at yung mga naglalakihan po ng mga troso. At ang problema mga kapuso, kabilaan po yan, gitna lang po ng tulay yung natira. Magkabilang side po niyan ay nasira. Kaya't marami po tayo mga kababayan po ang na-stranded sa ngayon, hindi po makatawid
Especially sa mga sasakyan po talagang hindi po kaya, hindi po talaga makatawid. Kaya ang ginagawa ngayon ng ating mga kababayan, especially yung may mga importante talagang pupuntahan at kailangan po na makatravel, ay naglalakad po sila. From kalsada po sila ay bumababa dito po sa may palayan at sila ho ay naglalakad. At saka akyat po sila dun sa kabilang side ng kalsada. Patuloy po nating aalamin kung ano bang hakbang ng lokal na pamahalaan. Ganon din po ng DPWH. Problema ho sa ngayon ng mga magsasaka ay kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ektar-ektaryang taniman ho ng palay ay natabunan po ng naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Ako pa rin po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Sinuspindi po muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng biyahe ng bus pa Visayas at Mindanao bilang pag-iingat na rin sa bagyong Pepito. Kasama po diyan ang mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan stranded ang ilang pasahero. Bago kasi makarating sa Visayas at Mindanao, kakailanganin munang dumaan ng mga bus sa mga pantalan sa Southern Luzon at Bicol Region na inaasahang tutumbukin ng bagyo. Bukod po sa mga biyaheng pa Visayas at Mindanao, kanselado rin ang mga biyahe ng PITX papuntang San Jose sa Mindoro, Masbate City at Verac sa Catanduanes. A crown fit for a queen ang isusuot ng mananalo sa Miss Universe 2024. Yan ang Light of Infinity Crown na proudly gawang Pinoy. Elegante ang design nito na puno ng diamonds at Philippine South Sea Pearls. Hindi mapigilang ma-amaze ng Miss Universe candidates na maglalaban para rito. Ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo, feeling fired up and determined siyang gawin ang kanyang best para maging kauna-unahang magsusuot ng Filipino crafted crown. Laban, Chelsea! Mga kapuso, katuwang po ng Asian Breast Center ang GMA Network sa pagsulong ng breast cancer awareness. Mahigit 20 GMA employees ang lumahok sa isang seminar hosted by Sparkle artist Jennifer Maravilla. Ibinahagi sa kanila ang tungkol sa kahalagahan ng early detection ng sakit sa pamamagitan ng regular screening. Isa po ang breast cancer sa mga leading health concerns sa Pilipinas. Sumailalim ang ilan sa mga lumahok sa seminar sa painless breast screening technology na thermalytics procedure. Ito ay makabagong teknolohiya na layong bigyan ng accessible at advanced health services ang mga babae. Naniniwala ang Asian Breast Center na malaking ambag sa awareness ang kanilang expertise sa breast cancer care at ang platform ng GMA Network, gaya ng pagtalakay sa breast cancer sa episodes ng katatapos lang na GMA Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap.